Anyway, mga anak, I guess ipagpatuloy ko kung ano yung mga naumpisahan ko na for the last few days. Ito na yon, di ba? Kailangan talaga na I have to do it kasi pinangako ko na yun sa Lord. Sa aking panaginip nung siya biglang bumalik ulit sa akin. So, hindi naman ito talaga mahirap di ba? All you have to do is just to realize na ito palang katotohanan talaga. I know that we love our family, we love our children, we love our grandchildren, pero by loving them so much na to the point na ikaw na yung magsasuffer, ikaw na yung magsasacrifice, that is no longer healthy. So katulad yung mga pumupunta sa ibang bansa, mga OFW na mga katulad ko, then nakita na natin kung ano yung mga pinupost ng mga ibang mga nanay dyan na talagang umiiyak na sila, talagang nagsisisi na sila because they realize na noong wala na silang maibigay and then sila na ngayon yung talagang minaltrato, sila na yung hindi pinansin, hindi na sila yung katulad ng dati na andun yung attention or andun yung pagmamahal or andun yung respeto sa kanila. But wag nyo na sanang hayaan na mawala yung mga respeto and then realize na talagang walang-wala na rin kayo. Hindi na baling mawala na yung respeto ng mga ibang tao kaya mga anak nyo later on, but at least you came to your senses na talagang you really had to do it kasi kinakailangan yun. Okay? Walang sinabi sa Biblia na habang buhay nyong aalagaan financially kung sino-sino mga anak nyo o kaya mga apo nyo. Kasi tumatanda na tayo and then of course meron din tayong sariling buhay para alagaan din natin, lalong-lalo na kung ano yung maging kinabukasan natin dahil we cannot assure na habang buhay tayo ay talagang pwedeng makapagtrabaho o kaya healthy. May mga panahon na ngayon ay okay ka and then bukas wala na, hindi mo na kaya. So anytime biglang darating yung sakit, biglang darating ang sakuna, biglang darating ng kung ano-ano man na hindi natin inaasahan talaga. So we have to be ready for that. Pero kung sakali man na naibigay na natin lahat kung ano yung pinag-ipunan natin and then wala na, 'di ba? Nga. So yun lang ang talagang kailangan talang ipahiwatig natin sa mga rin natin kung minsan na mga minamahal natin. Oo, totoo nga mahal natin. But, in order to show na mahal talaga natin is, you have to show them kung paano talaga magkaroon na ng kanyang sariling responsibility sa buhay. Dahil kung ikaw lahat ang magbibigay ng kung anong pangangailangan nila, and then that's not right. That's not love. Diba? Teach them how to be very independent. Kasi kung nagde-depend lang sila sa iyo, habang buhay na yan. Hindi na sila matutuwa sa buhay kung andyan ka naman laki, isipin nila andyan naman si Lola, andyan naman si Mami, andyan naman kung ano yung pangangailangan ko. That is not right. Diba? Kaya kung ano yung sinasabi ko ngayon, I'm sure na maraming makaka-relate dyan ng mga mami o kaya mga parents in general. Kasi nga naman, kung hindi nyo stopin ngayon, kailan? Diba? When it's so late, kung talagang mahal nyo talaga o kaya you care about your family, about your loved ones or whatever, let them be the ones who will take care of them hanggat alam mo na talagang kaya naman talaga nila. Maliban lang kung alam mo na yung tao na yun ay baldado at talagang hindi na makapagtrabaho na. Pero kung alam mo naman na kayang-kaya naman niyang i-sacrifice ko ano yung dapat niyang i-sacrifice para lang makapag-aral, whatever. Hindi ako umasa sa parents ko noon. Nakapag-aral ako ng sarili kong pamamaraan. Wala silang itinulong sa akin. Diba? Yung panganay namin, nandoon siya, nagiging janitor para lang makatapos siya ng pagiging pastor. Diba? Lahat ng mga yun ay talagang pinaghirapan. Wala kaming talagang pagkakataon na talagang lahat-lahat ay ibinigay o kaya ipinubay sa amin ng mga parents namin. Diba? Lumaki ako, nagwe-waitress ako. Lumaki ako, naghugas ako ng pinggan sa tita ko. O kaya nagtitinda ng damit, gulay doon sa pinsan ko. Lahat ng mga yun. Kung bakit
ngayon, bakit ibinibigay na lahat? Diyos ko, pinaghirapan namin lahat kung ano, bago kami nakarating kung ano yung narating namin ngayon. Pinaghirapan lahat yan. Ngayon, pagkatapos, biglang lahat ipoprovide. Ang sarap naman ng buhay nila kung ganun, di ba? Ngayon, kung sakaling ma-stop yung pag-aaral ngayon ni Aisley because in-stop ko na yung pagbibigay sa kanya ng financial help, then be it. Diba? Gagawa siya ng paraan talagang gusto niya talaga makapag-aral. Ngayon, kung talagang iisipin niya na, wala nang binibigay sa akin si Lola. So, ngayon, hindi na ako mag-aaral or whatever. Well, there's always another way para maiano mo yung buhay mo. Pwede ka nung magtrabaho, whatever. Ngayon, kung naisipan niya talaga na ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral later on, nasa kanya yun. Nasa kanya lahat ang decision. Total, nag-decision siya kung ano yung gusto mangyari sa buhay niya habang ako ay nag-help sa kanya. And then, of course, dahil hindi ko nagustuhan kung ano man yung naging kahinatnan ng pagtulong ko, then, he just have to suffer the consequences. Decision niya yun So, ngayon, magdidesisyon siya ngayon kung gusto talaga niya makapagtapos, then, he has to go on his own way para maghanap buhay or whatever. I did that. Hindi ako umasa nun para lang makapagtapos ako nun. Hindi ako umasa sa parents ko. I did everything para lang ako ay masurvive. And still, right now, I'm still doing everything para lang makasurvive ako. Diba? Hindi ko naman pwedeng iasa lahat sa asawa ko kasi nagkaroon kami ng understanding na maghiwalay kami or whatever. He has to go on his own. I have to go on my own. So, kung ano man yung perang napa sa akin, that's because I have to really work hard for it. Ganun lang yun. So, if I can do it, why can't you? Diba? Bawal ang tamad sa Biblia. At yun ang number 1 talaga. Na greatest sins is yung pagiging tamad. One of the greatest sins. Tatalakayin ko pa yung iba't ibang mga klase ng sins. Pero umpisahan ko muna sa mga ganitong paraan para at least kahit papano makita nyo talaga na wow, ito pala yun. Kasi pag sinobrahan ko, baka mamaya lalong hindi nyo maintindihan, lalong hindi nyo mai-focus. So, start na lang muna sa ganitong klaseng sermon. Okay? I'm doing everything para lang masabi ng Lord na, yeah, finally, I am doing kung ano yung binili niya sa akin, becoming His voice, advocate of truth, because yun nga ang gusto niyang maging mission ko, and this is the katotohanan, this is the truth. So we just have to really open our eyes na tama. Totoo nga naman yung sinasabi ko. Kung mahal ninyo ang mga anak nyo, kung mahal ninyo kung sino yung mga loved ones nyo, then you have to teach them how to survive, teach them how to see kung paano talaga yung tinatawag na life. Diba? Life goes on. Diba? Kahit wala ka, life goes on. Hindi naman tayo pinanganak para tayo yung mag-alaga sa kanila o tayo yung magbigay ng buhay nila. No, it's them. Sila ang dahilan kung ano yung magiging sila later on. It's not us because they have their own choices. Diba? Ang dami na nga siyang ginawang choice niya di ba? Choice na, decision niya yun So ngayon, he has to really decide for his own now. Hindi na niya ako kailangan dahil may mga ginawa siya na hindi naman pala niya ikinonsulto sa akin kung yun ba dapat ang gawin while I was there helping. So now, he has to be on his own. And that's it. I've done my job. I've done my part. I'm done. May mga kilala ka ba na need ng financial help? Pwedeng si nanay, si tatay, si kapatid, si bunso, si kumare, si kumpare, at kung sino-sino pa. Minsan kahit hindi mo naman kilala at hindi kayo close. At dahil maawain ka, you tend to give them the money that they need. Umuutang pa sila. Pero pag singilan, kawawa ka. Pero ang totoo niya, you're just giving a quick fix sa kanilang mga money problems. Bakit di natin baguhin yung paraan ng ating pagtulong sa kanila? Rather than giving them the fish, teach them how to fish.